Praise, praise the Lord. Glory to God. Purin po ang Panginoon. Yan. Kumukulog kasi dito. Yan po. So, nagkabul tuloy tayo. Ngayon po ay June 10, 2024. Yan, let us pray. Heavenly Father, once again, thank you for your grace today. Thank you for the love that you shower to us every day. Apart from you, we can really do nothing. We are helpless and hopeless. But thank you, Lord, that you never forget us, though we always forget you. Thank you for being with us in our journey. Father God, we know that not a single day in our life that we fail you. Please continue to forgive us in our shortcomings. We pray, O Lord, that we may overcome doing wicked things, unpleasant things in our life. May we always desire to please you. We pray that whenever we hear your word, by faith we can also put those in action. Father God, give us a heart that fulfills and not a heart who always opposes and complain. Increase our faith, Lord. Give us a humble spirit. No matter what is our status in life, the truth remains. We are only your servant, and you are our master. Strengthen our body every day. Help us to fight our battles in life. May we always glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Glory to God. Yeah, umuulan na po. Happy birthday to Pickers Choice Marketing. Happy birthday to Shin Hai Sun. Happy birthday to Brother Michael Marcos. Happy birthday to Armando El Mateo Jr. Happy birthday to Nick Guevara. Happy birthday to Sister Michelle Ponsalan Ordonez. Happy birthday to all the birthday celebrants today, June 10, 2024. And may God continue to bless you, to guide you. May God strengthen your body, give you a good health. May God bless your family and continue to provide for whatever you need. Glory to God. So, happy birthday po to all the birthday celebrants today, June 10, 2024. Glory to God. Umuulan na. Pero mainit pa rin. Sinara natin lahat ng bintana. Sumasunod tayo. Ano ito? Bilisan natin po. Ayan, thank you po uli for all the people who sharing my reels, my videos. Salamat po sa lahat na nagsusupport FB Live ko. Thank you, thank you, thank you. Yan po, at may God bless all of you. In 2 Timothy, Tagalog tayo. 2 Timothy 4:3-4, New International Version. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Ikalawang Timoteo 4:3-4, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Purihin po ang Panginoon. Ayan nga, 'di ba? Nangyayari na yan ngayon na
ang mga tao ay ayaw na ng totoo. Yan po. Ayaw na ng salita ng Diyos, ng tunay na salita talaga ng Diyos. Kaya yung totoo, binabaliktot na nila. Para sa, yung nga kahit mali, para swak sa kung ano yung kagustuhan nila. Diba? They're trying to distort the truth so that those things that they will hear, it will be pleasing to them. For some people po, okay, hindi naman lahat yan. So, and, Tagalog na lang tayo. Marami talaga sa, hindi kasi may ginawa ko settings sana maayos, yun po. Marami talaga sa mga tao ngayon, lalang makahinga, na pipiliin nila yung mga preacher, nagtuturo, na yung mga prosperity, 'di ba? Mga wealth gospel teachers, 'yan po. At para ganun din sa mga preacher na ang gusto nila yung mga tao na kaya yun na ituturo nila kasi alam nila na maraming naghihirap, maraming kailangan ng pera. So yun na magiging parang pain ba? Yan sa mga tao para makinig ng salita ng Diyos, which is hindi yun ang tunay na doctrine po, yung sound doctrine talaga. Diba? Dahil hirap na yung mga tao. Ano ba gusto nila marinig? Gusto nila marinig yung mga pagkakaperahan, kung saan ka magiging mayaman. Diba? May marami mga preachers na yun talaga tinuturo, yung wealth gospel, yan po, na kasi nga, ang gusto nila makahakot ng member. Yan. At ang mangyayari kasi yung iba, mga kantahan na lang para maalis yung yung parang yung mga nararamdaman natin, mga bigat ng kalooban natin, mga paghihirap natin. 'Di ba po? So, ganyan ang halos nangyayari na ngayon. Ayaw na ng tao ng totoo. Kasi nga yung totoo kasi masakit. Tsaka yung totoo na yung susundin mo yung utos ng Diyos, magta-tights ka, di ba? Yung shinare natin dati na wala na daw sa hindi na daw dapat mag-tights kasi sa lumang tipan lang yan. Wala na sa bagong tipan. Kaya nga may luma at may bago, yun ay salita ng Diyos, di ba po? So, ang mga tao, nila talaga makahakot, yung mga preacher. Makahakot ng tao na kung ano yung gusto ng tao, yun ang ibibigay nila. Yan po, hindi yung kung ano yung kailangan ng tao. Dapat yun ang marinig nila. Ganun na ngayon nangyayari ngayon dahil nga maraming church ang nagsasara, di ba po? Dahil nga wala na yung mga tao talaga iba na yung hinahanap at puro pa ganun na lang, paghahanap ng pera, di ba? At saka yung mga kantahan na syempre mga nakakaaliw na kanta kasi puno-puno tayo na problema ngayon eh. Di ba? Na ayan, sobra stress, puno-puno ng puti. Yan po, shout out ko kay Sister Charmaine Villaros. Salamat sa pag-support. So, ganyan na po yung nangyayari, di ba? Ano sabi diyan? Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Yan, kaya kahit paluktot, ipipilit. Yan, mga ngatwiran, kahit wala namang katwiran. Diba kumbaga yung katwiran ng Diyos ang dapat. Pero dahil nga, gusto nila ganyan naman tayo, diba, kahit mali na, pipiliti pa rin natin maging tama. Kumbaga, huling-huli ka na sa akto, diba, like yung nangyari sa akin na, yan po rin po, ang Diyos na yung naghahayag. Ingot-ingot ako naman talaga, aminado ako. Yan, tawag dito, pero kumbaga minsan mali na nga, yung mali, gusto pa itama. Diba, sabi nga, ang isang mali, dagdagan mo pa ng isang mali, ay talagang mali na naging dalawang mali pa. Diba po, so yan ang mangyayari na yung mga tao ngayon, wala na sila, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nila marinig. Kaya yung magtuturo ng mga katotohanan, kailangan matapakan na lang talaga.
Yan, para kahit patuhin ka, 'di ba? Wala na lang sa'yo. Kailangan, ano ka, kumbaga yung pananampalataya mo talaga matibay. Dahil kung hindi, iiyak ka lang sa tao. At yun ang gusto ng tao, paiiyakin yung mga nagtuturo ng katotohanan, di ba? Yan, pero biyaya nga po ng Panginoon, tayo ay, naakay po sa fourth watch, na tayo ay pinalago po sa pananampalataya dahilan sa dami ng gawain. Yan, merong, 'di ba? May Bible study, may prayer meeting, may kawan meeting, evangelistic meeting, may worship. Ang daming gawain. Talagang yung tao na lang depende po sa isang alagad kung paano siya lalago. Kasi kung talagang ayaw niya lumago, talaga siya na may gusto nun. Pero pag ikaw talaga yung alagad na na talagang gusto mo hanapin ang katotohanan, makikita mo talaga yung ang Diyos magpapasumpo nga sa iyo eh. Naalala ko lang, share ko lang po sa inyo, pero saan hindi tayo masyado ngayon. Yung nanay ko, by the grace of God nga, kasi halos sa nanay talaga, parang tatay ko kasi medyo maaga namatay, kaya hindi namin masyado. Pero sa lahat ng prosesyon, sabi ko nga, nanay ko po ay talagang madasalin, religyosa. Hindi kami nawawala sa lahat ng prosesyon. Yan. At lagi on time talaga. Hindi parang lalo pag Holy Week, maaga pa lang nakuluto na ng lumpia. Yung mga niluluto sa Holy Week, 'di ba? Yan, kami talaga kaya sanay na sanay. Yan, kaya ikaw kasi pagka ang nakasanayan mo, like ako nga, nag-church ka dito dito sa Pilipinas. Kaya pag dumating ka sa ibang lugar, ang hinahanap mo pa rin church. Kasi nga, sinanay ka ng magulang mo na gano'n, kaya ikaw, gano'n ka rin. Yan, kaya hindi po napakahirap pag ikaw ay hindi mo nahanapin yung turo't aral na tama, na totoo. Kasi talaga maliligaw po tayo. Pag tayo yung mga tao na ayaw talaga magpaturo, napakahirap. Yan, kaya kailangan po talaga mag-submit po ng sarili. Kasi pag di mo talaga isasubmit, ikaw yung taong maraming katwiran. Sabi ko nga, ako'y talaga ko rin sa bahay kong tao, lagi nangangatwiran. Ayan, maraming galit nga sa akin, mga malas sa buhay. Kasi nga, mahilig talaga akong mga tuwira, may patigas ang kukote ko. Yan, pero sabi ko nga, pagdating po sa Panginoon, ay ko po, masunurin. Sa biyaya ng Diyos, yan. Kasi nga nakakilala tayo sa tunay ng Panginoon 'di ba? At sabi ko nga 'di ba na dapat magpapakasal kami ng asawa ko way back from Dubai, na narinig ko na hindi pwede mag-communion pag hindi kayo kasal sa church. Kasi nga sa West kami kasal sa judge. Syempre lumaki nga ako sa reliyosong pamilya, hindi ako magko-communion, 'di ba po? Parang ang hirap. Kaya nung umuwi ako, dala-dala ko yung magpapakasal sana kami. Ang Diyos talagang gumawa makapangyarihan, hindi natuloy yung kasal. Yan. Hindi ko na nga nakalimutan ko na bakit hindi natuloy, pero yung aking sapatos na white ay nasira. Nasira sa taguan po. At yung pampakasal sana ay napunta sa bahay. Ganyan ang gawa ng Diyos. Pag alam niya na mapupunta ka sa mali, talagang dadaling ka niya sa tama. Kasi nga kilala ka niya, 'di ba? From ka pa lang na ikaw ay tatawagin niya, ikaw ay magiging alagad niya. Shoutout po kay Sister Judith Umali. Salamat po. So hindi talaga natuloy 'yan, na talagang pinapagpasalamat ko rin talaga din sa Panginoon. I mean, parang isa-isa na lang umaano sa akin lahat na kaya pala hindi natuloy yung kasal, kaya pala mga ganung bagay. Kaya kailangan po susuriin natin yung mga nangyayari sa buhay natin, kasi nililid ka tayo ng Panginoon. Kaya tayo, wag tayong mag-oppose, wag tayong lagi kukontra. Yan, kasi kunyari, kukontra yung magdadala ng salita ng tunay na doktrina, tunay na salita ng Diyos. Ikaw mahilig ka kumontra. Minsan sa buhay natin, na tayo po ay maging
ano ba yung pwedeng turuan, teachable. Yan, na hindi nila ikaw, kung nakatapos kayo, nagtuturo sa'yo, hindi nakatapos, o kaya, mang, alam mo, na maraming kapalpakan sa buhay, di ba? Pero ang Diyos kasi, ayan nga, pwede nasa baba ka ngayon at bigla kang itaas ng Panginoon. Pwede mangyari yung ganun, hindi imposible po. Basta ang kailangan natin magtapat po sa Panginoon, yan. At sa mga tao naman matitigas ang ulo, syempre lahat yan ay may kapalit din sa Panginoon, di ba po? So, kaya, napakahirap pag hindi natin kinaan yung pride natin, yung hindi tayo maging mapagkumbaba, maging matapat. Yan. So, yun lagi nating hanapin, yung mukha ng Panginoon, magtanong tayo na magtanong sa Diyos, yan po. So, purihin po ang Panginoon, at talagang, ang mga, mga false preachers, sinasamantala, ay ito, maraming problema, kailangan ng pera, ito yung dadalhin sa'yo, di ba? Kaya ikaw naman, palibasa, puno-puno ka ng problema, nawindang ka na, ganun nangyayari kasi, sa sobrang dami natin problema, lalo na sa pera, di ba? Kaya mga OFW, bibigyan ng kontrata, peke pala yung kontrata, pagdating mo ng abroad, saka napunta sa scam, di ba? Yan po, wala tayong sinisisi na po. Kaya nga, lagi mapagmatsyag. At saka po, talagang maghanap tayo ng katotohanan. Yan po. So, pag ikaw hinahanap mo yung katotohanan, ang Diyos naman, ililit ka talaga sa katotohanan. Kasi naghahanap ka eh. Pero kung ikaw yung tao, puro hinahanap mo yung pera, kasi problemado ka, ang sumusunod sa'yo, yung diablo. Kasi puro pera na sa utak mo eh. Dahil, hindi natin maiwasan po, hindi natin masisisi. Kasi nga, tayo talaga nasa kahirapan. Hindi wala, bibira naman siguro mayaman. Di ba po? Ang church nga, sabi dyan, hindi yan mayayaman. Mayaman lang sa pananampalataya. Yan po. Hindi, siguro, sa pagkakaloob, dahil masunurin biyaya ng Diyos, po rin po ang Panginoon, dahil nga ginagawa po ang utos ng Diyos, kaya ang church naman lumalago. Pero yung mga kapatid, syempre, lumalago din, nagtatapat eh. 'Di ba? So, hindi masasabi super rich na maraming sasakyan, pero yung kahit papano niraraos ka ng Panginoon sa araw-araw, hindi ka nagkakasakit. Yun po ay isang biyaya, isang pagpapala. Huwag nating hanapin yung pagpapala na puro material. Yan, kasi talagang ang lalapit sa yung diablo. 'Di ba? Dapat yung ikaw hindi nagkakasakit pala, magpa-thank you ka na sa Panginoon kasi hindi lahat ng natulog nagising. Hindi lahat ng sabi mo papayat-payat 'di ba? Na ay bali matataba hindi nagkakasakit. Kay payat, kay mataba nagkakasakit. So yun pala pasalamat na tayo. Ay meron ka pagkain sa mesa, pasalamat ka. Hindi meron ka sardinas, naghanap ka ng lechon, 'di ba? Di magsumikap tayo para makatikim tayo ng lechon, 'di ba? Pero the most important thing na magtapat tayo sa Panginoon. Kailangan po may gawin tayo sa Diyos para ang Diyos may gagawin sa atin. Kasi pag ang gusto mo, ang Diyos na lang lagi gagawa sa buhay mo. 'Di ba? Sinuswerte ka naman, 'di ba? May nagtanong sa akin before yung na hindi naman daw nagagalit ang Diyos. O yan, 'di ba? Sa patuloy natin pag-share po ng Word of God, ang Diyos nagagalit. At soon, yung galit ng Diyos, pagpatuloy pa tayong maging mapag-imabaw, maging lagi nangangatwiran kahit mali, talaga yung galit na, yung tunay na galit ng Diyos, hindi tayo susunod, talagang mararanasan po natin, di ba? Yan. Kaya, wag tayo magalit sa salita ng Diyos kung yan ang utos ng Diyos, yan ang salita ng Diyos, kasi yan ang katotohanan. Huwag kang matuwa pag merong preacher sa'yo, nagpipreach ng, ay, puro prosperity, di ba, puro ganyan. Huwag kang matuwa, kasi, hindi lahat ng mga na yon ay galing sa Diyos. Baka galing sa kaaway yon. Kaya wag po tayo maging mapanuri. At lagi tayong pray without ceasing. Manalangin. Pag nananalangin ka lagi, ang Diyos sasagot. Diba? Magtanong ka, sasagot ang Diyos. Diba ako nga, sabi ko yung mga previous po kung nasusunod yung aking live, may mga, sabi ko, hindi ko alam. Pero ang Diyos sumasagot, kahit hindi ko na tinatanong. Diba, sinabi ko lang, diba, yun ang hiwaga po ng Diyos. Diba, yung Holy Spirit na pinadala niya para sa atin ay tumulong. Meron pa po ako isang verse dito, Luke 12,
15, New International Version. Then he said to them, "Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in abundance of possessions." Tagalog po. At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Glory to God po. Kung naalala natin yung pandemic, 'di ba? 2 years na pandemic po. Halos buong mundo apektado. Lahat ng business bumagsak, marami namatay. 'Di ba? So saglit yung mga tao parang bumait. Sabi ko talaga parang bumait kasi totoo talaga. 'Di ba? Gusto kong bumait pero hindi ko talaga magawa. Bakit nga? Kasi yung kasalanan nakatira eh. Ayaw mo pa alisin, 'di ba? Kahit dapat squatter yung kasalanan diyan sa buhay mo, 'di ba? Sa sarili mo. Yan po. So nagbago kahit paano ako natatandaan ko nung JOS po sa Dubai. Imbis na parang ang hirap makakuha ng goal, mas mabilis namin nakuha yung goal. Wala pang 30 days. Joy of sacrifice po for those people na hindi po alam yung JOS ng PMC Support Watch. Yan. Kasi yung mga tao, and besides yung mga tao talaga sa Dubai, marami po talagang mapagbigay. Yan ang kaibahan sa Dubai kasi kasi mapagbigay din yung government. Kaya yung mga tao rin, parang gano'n na rin yung ano nila, yung kanilang parang thinking or diba, yung sarili nila. Yan. Talagang ang dami pa nga nag-celebrate ng Christmas. Yung mga yung mga Christmas decor, yan po. So talagang maraming mga grupo ang nakagul kagad, 'di ba? Pero yung nga after pandemic, ang nangyari, kumbaga saglit lang, ganyan tayo eh. Magkakaroon ng problema. Tatawag sa Diyos. Natapos yung problem, Lord, thank you, 'di ba? O balik ka na naman sa dati, yung dati mong kasamaan. Yan, parang o kaya nagkasakit ka, na-aksidente ka. Lord, patawarin mo na ako, ganyan-ganyan, di ba? Gagawin ko yan. At paglakas mo na naman, para ka na naman kusino, di ba? Ganon. Ganon tayo, wala na bago. Bakit nga kasi? Kasi ayaw natin tanggapin po ang regalo ng Diyos. Di ba? Yung Romans 6:23 nga, na yan, di ko memorize yan, basta may regalo ang Diyos di ba? Yan po, na buhay na walang hanggan. Dahil ang kamatayan nga, ang kumbaga, kapalit ng, sa Romans 6:23. Yan na naman po at eto nga ay, ang nangyayari dito na, imbis na tayo po yumaman sa paggawa ng kalooban ng Diyos, ang nangyayari ngayon ay tayo nagpapayaman ng sobra. Di ba may napapanood tayo, 3 million a day kinikita. Diba? Ako nga, unang-una wala akong 1 million, yan po. Yeah, pero hindi naman tayo masaya hindi tayo malungkot kahit wala tayong 1 million. Pero, at least yun, ang daming sasakyan. Pero biyaya kasi, pinaghirapan niya po yun, di ba po? Pero, tawag dito dapat, kung yumayamin tayo sa material, mas bayamanin natin ating mga sarili sa yung kayamanan sa langit. Kasi nga, di ba, yun nasa Bible nga, na yung mga kayamanan dito sa lupo, wala na nga. 'Di ba? Ngayon? Baka mag-iwan ka ng 100 million, 'di ba? O kaya may mangyari sa iyo, yung 100 million mo, baka nagpatayan pa yung pamilya mo dahil sa naiwan mo 'di ba? So ganun mangyayari kasi nga wala kang pangako yung bukas 'Di ba po? Kasi nga 'di ba meron dito sa merong yung isang mayamang umani na sagana sa kanyang bukirin. Sabi niya ipapagiba niya yung talingaga po ng Panginoon na parable po. Na ipapagiba niya yung kanyang mga kamalig, papagawa siya ng mas malaki. Ano sabi ng Panginoon? Hangal. Hindi mo ba ang alam ngayon, babawian kita ng buhay? Saan mapupunta yung mga kayamanan mo, 'di ba? So, wala. Kaya tayo ay mag-ipo. Sabi ko, 'di ba, yung bahay ko marami na puno. Hindi ko natira, na paralyzed, hindi rin nakarating sa bahay pero na-i-check ko lang. Pero wala nangyari. Kaya ang daming gamit. May napakanabangan naman syempre ang family ko. Yan po. Pero ako talaga personally wala. Yan. Na
wala lang, nag-ipon ka lang, di mo tinirhan. Kaya yung mga lagi sinasabi ng mga lingkod, ay tunay na totoo talaga. Tunay na totoo pa. Di ba po? So, shout out po ako kay Brother Sherwin Baisa. God bless po. Yan. Kaya po tayo ay huwag tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Bagkus sa langit. Yan. Na kahit, yung nga sabi ko, kahit, sabi ng mga lingkod, kahit gumagapang ka na, sige lang. Di ba? Kasi, yung reward nasa langit. Kaya ako sabi ko, para mas ano ako parang mas ginaganahan ako dahil yung habang nauunawaan mo yung Bible, yung banal na kasulatan, parang yung mga tao na nag-iipon di pilit dito sa lupa, maraming sasakyan, maraming kayamanan, ari-arian, bahay, ganyan. Parang ako naman, gusto ko, ayun nga, sabi ko, una, lagi ko prayer yun sa rapture, na, Lord, yung mga mahal ko sa buhay, at syempre, yung buhay, yung patay, at saka yung buhay. Yan. Kaya, ang ano ko talaga, prayer ko talaga, hindi para sa akin. Yan po. Ano ko na rin naman masyado, 'di ba? Wala ka na, hindi nga ako makalis ng bahay. Hindi ka nga makalakad ng tuwid. 'Di ba? Ano mo pa yung kumbaga kung anong o kaya kain ka na kain, maimpacho ka naman, 'di ba? So mabuti na yung nga sabi nga, ako po kasalanan ko yung dati. Walang kakontentuhan sa buhay. Kaya marami tayong natutunan po sa Fourth Watch. Biyaya ng Diyos. Kaya ayun nga, mahal na mahal natin ng Fourth Watch, 'di ba? At ang sugo ng Diyos, ang mga LCM po, amal Apostol Arsenio Tan Periol, 'di ba? Kasi nga ay at taliwas sa sinasabi nga ng marami, yan, again, hindi po natin sinasamba ang malasugo. Wala talaga dapat samba eh. 'Di ba? Hindi naman siya Diyos eh. Tayo ay tumatanaw ng utang na loob, kung tama po yung sinabi ko dahil nga yung alam mo yung asarap pala ng feeling, 'di ba? Feeling ko lang 'di ba? Na kasi nakikita ko yung malasugo. I mean, wala na siya ngayon, pero yung church na lumago, na pag nag-rapture, makita-kita ka sa langit at makita niya lahat ng napatotohanan niya, na tumanggap ng kaligtasan, makita mo, 'di ba? Parang ang sarap pala no na uy, buti na lang, 'di ba, na ano ka na napagtagumpayan. 'Di ba? So yung pala yung para sa akin po yung pala yung talaga winning moment. Yan na na marami ka maakay. 'Di ba? Kasi nakita natin na ang sugo na ilang 74 countries. Yan, 72 or 74 na yun nga yung tuudang na loob. Hindi siya Diyos. Ako kahit kailan hindi ko siya inanong Diyos. I mean yung sabi mong narinig ko na picture pa lang, na sila, nabibless na, yung lalagay mo pala sa cellphone, parang wallpaper. So, kasi yun ang faith po ng mga taong tinulungan niya. Yan na nakatanggap ng kaligtasan. 'Di ba? Yung mga nagpapapray, yan, sa mga CM, sa mga CM. Yun kasing faith nila, pero never ako, from my own personal experience po, never akong kahit nga yung mga artista, never ako nag-idolize. Yan, hindi ko talaga, natutuwa ka lang, nagkaka-crush ka, pero never talaga ako para kang hilong-talilong dun sa, tao naman yun di ba? Yung sabi nga, hindi sila makakapagligtas. Ang Diyos lang po talaga, kaya, wag din tayo mabaliw sa mga artista, dahil baka nga, swerte kapag ikaw nagtapat, sila maiwanan, o di ba ikaw nasa langit, di ba po, puren po Panginoon, yan, kaya walang ina-acknowledge natin ang malasugong apostol, dahil marami siyang nabagong buhay, yan, dahil sa turo't aral, yan nga po, sabi ko nga, ang turo, perfect, ang tao, hindi, yan, hindi pa perfect by the grace of God, kaya, hindi man dumating sa sobrang perfection, baka wala naman talaga makakaya nun, 'di ba? Kahit ang hirap na hirap Yan na pilitin mo pa lang na wag magagalit. Yan, or
minsan mag-isip ka. Sa akin kasi ang problema ko lang bakit kaya ganito to? Ano, hindi na magbago-bago, ganyan-ganyan. Yung dekada mo nang pinatotohanan, nakita na yung buhay mo, pero wala pa rin, ganun pa rin, na parang, sis, nasa puso ko naman talaga, di bahala ka na nga, sa puso mo na. Di ba? Wala naman tao magsasabi na wala sa puso niya ang Panginoong Jesus. Di ba po? So, talaga Diyos na lang yung ano doon. Ay tayo ay ginawa natin ang magagawa natin para sila ay patotohanan, sila ay maakay. Pero yun nga kasi may tupa at may kambing. So kung part sila ng mga kambing, wala talaga tayong magagawa. 'Di ba? Na ano talaga yung pag maalwan, okay. Pero pag bumagsak, may problema na naman. Yan, parang pinagbagsakan ng mundo. Dapat hindi talaga ganun. Dapat, pag ikaw, nadapa ka na, binangon ka. O sige, nadapa ka uli, binangon ka. Huwag ka na padapa ng padapa. 'Di ba? Bumangon ka at bagong buhay na. 'Di ba po? So, hindi dahil, kunyari, ako na paral, hindi dahil ganun. Pero dahil, ang Diyos kasi mabuti sa'yo, dapat isukli mo kabutihan, 'di ba? Binigyan ka ng puro kabutihan tapos ibabalik mo puro kasamaan, 'di ba po? So, ganun talaga. At saka, inaakay ka ng Diyos sa kaligtasan. At talaga nasa iyo na yun. Kung ayaw mo talaga ng kaligtasan pag dumating na yung time na yun, na naiwan nga tayo sa 7 years tribulation, maisip mo, ang daming pinadala ng Diyos. Pero ikaw talaga, nabulag ka ng problema mo, ng salapi. 'Di ba? So, yun na masaklap. Anyway po, Heavenly Father, thank you for your word. May we always desire to hear the truth, though it may hurt us. Father God, we pray for your wisdom so that we'll come to know only the truth of your word. We pray that you will continue to touch and change our hearts. Give us a heart ready to sacrifice, to serve you, and to do your will. We pray for your continuous guidance in our life. In Jesus' mighty name, amen. Glory to God. Salamat po sa lahat ng nag-support again. At yan, mamaya baka umulan na. So, sana bukas medyo maaga po tayo. Lagi magmasid po. Yan lang, lagi ko watch and pray. Kasi nga, hindi natin alam ang araw ng bukas. 'Di ba? So, sana yung mga puso natin lagi gano'n na parang ang Boy Scout, laging handa. Yan. Kasi ako talaga pag sa gabi, ay syempre pray ka na kinabukasan, talaga mag-pray ka at meron pero make sure sa gabi i-repent mo na yung pinangyari ng yung mga lahat ng mo, 'di ba? Para kahit papaano nakapag-sorry ka sa Panginoon. Kasi hindi natin alam kung anyari mag-rapture, walang Sunday na makakapag-load tayo, 'di ba? Although ako hindi ako nakaka-load, talagang pagpikit na lang, prayers na lang po. So, 'di ba? At least nakapag-usap tayo sa Panginoon. Di ba po? So, salamat po uli and glory to God. Salamat po sa lahat. God bless us all.